dalawang numbers lang po. Okay? Letter A po. Again na, yung Euclid's algorithm, applicable na po siya guys para makuha ang GCD ng dalawang numbers. Next, number 4. The GCD of 7544 and 115 is 23. Diba? Ito yung item kanina guys, no? Yung sinod natin sa number 2, right? Pero ang question po dito, express 23 as a linear combination of 7544 and 115. Okay. So guys, ang tanong na ngayon, express daw natin yung 23 na GCD ng dalawang numbers as a linear combination nila. Okay? Now, para po masulat natin yung linear combination ng dalawang numbers ng GCD nila, dapat po guys, makuha muna natin or isolve muna natin using Euclid's algorithm. Okay? So para ma-solve natin yung linear combination, again, kunin muna natin yung Euclid's algorithm, yung GCD nila. Okay? So dito guys, ito po yung kanina, right? So ito po yun. Now, sir, pag makuha na po ang GCD using Euclid's algorithm, ano po ang next step para ma-express po natin ito sa linear combination ng dalawang numbers? Ito po guys. Ang gagawin po natin, madlang people, yung mga remainders po natin dito guys, except po kay 0, i-equate po natin sila. Okay? Kumbaga, ito guys, yung 23, equate natin magiging 69 minus 1 times 46. Sir, saan po ito nanggaling, sir? Dito po guys. Okay, dito po sa sa 69 equals 46 times 1 plus 23. Okay? Again guys ang gagawin po natin dito, i-equate po natin yung 23 or yung mga remainders po natin except po kay 0, okay? Kukunin po natin yung mga values nila. Okay? Dapat maging ganito po. Okay? So dito guys, magiging 23 equals 69 minus 1 times 46. Now, ito naman guys, itong next po guys, itong pangalawang equation po natin, express natin yung yung remainder. So magiging 46 equals 115, ilipat yung 69 times 1 sa kabila, mababago ang sign, minus 1 times 69. So magiging ganito po yung itsura. Okay? I hope nga naka-follow guys ha. Sige, sa last tayo guys, yung 69, equate natin. Ilipat natin yung 115 times 65 sa kabilang side, mababago ang sign. So magiging 69 equals 7544 minus 65 times 115. Okay. Now, nakuha na po natin guys yung mga values ng mga remainders po natin. All right? Ang next po natin gagawin guys, isulat na po natin or express po natin yung 23 as a linear combination ng original na mga numbers po natin. Itong 7544 at 115. Okay? Since 23 man daw yung gagamitin natin guys. So ang gagamitin po natin dito na equation, itong nasa hulihan po, itong 23 equals 69 minus 1 times 46. Okay? Pero ang problema guys, wala pang 7544 at 115 dito. So ano pong gagawin? Okay. Itong mga numbers natin dito guys, itong 69 and 46, palitan po natin. Hanapan po natin ang paraan na lalabas yung 7544 at 115. Okay? Sige, palitan natin ang mga values nila guys. Sabi pa dito, ang 46 daw is equal to 115 minus 1 times 69. Sige, ipalit natin ito guys. So magiging, okay, ito siya, itong 46, magiging 115 minus 1 times 69. Sir, saan ito nanggaling sir? Dito po guys, dito po sa mga equation natin kanina sa remainders. Okay? Now, ito guys, may magka-like terms po dito, right? Itong 69, ka-like term niya po dito guys, yung 1 times 69. Tama po ba guys? Okay, by the way, itong minus, okay, para makombine natin yung magka-like terms, i-distribute natin yung minus sa loob. Ito siya guys, magiging negative 115. Itong sa kabila naman, magiging positive 1 times 69 or 69. Okay? Now, 69, dalawang 69 guys, pwede po gawing 2 times 69. Okay? Minus 115. Now, may 115 na po tayo guys, nag-appear na po, pero wala pa pong 7544. So, ano pong gagawin? Yung 69 po, ilagay po natin yung mga values niya dito. Okay? Sabi pa dito guys, ang 69 daw is equal to 7544 minus 65 times 115. Ilagay natin yung value niya. Okay? Next, itong 2 sa labas, i-distribute natin sa loob. So magiging 2 times 7544 minus
2 times 65 po, magiging 130 po siya. Okay, dito po. Times 115 minus 115. Okay guys, I hope na naka-follow guys ha. Next, i-combine natin yung magka-like terms. Ang magka-like terms po dito guys, itong negative 130 times 115 at saka yung negative 115. Di ba? Pwede po sila makombine. Pag i-combine po natin, magiging 131 times 115. Okay, so meaning guys, ang sagot po natin, we have 23 is equal to 2 times 7544 minus 131 times 115. Ito po ang linear combination ng 7544 and 115. Letter C. Okay? I hope na nakuha guys ha. So letter C po ang sagot. Alright? Sige, again na basta linear combination po, dapat isolve po muna natin yung Euclid's algorithm. Tapos equate natin yung mga remainders niya, tapos isolve na po natin. Okay? Sige, ganyan na po siya guys. Next, number 5, ito. Find the GCD of the equation 47x plus 21y is equal to 2 using Euclidean algorithm. Okay? Guys, pag may equation po tayo, ang i-consider lang po natin dito madlang people yung yung mga numerical coefficient lang po ng ating ng 47x at ng 21y. Okay? So kukunin po natin ang GCD ng dalawa, ni 47 and 21. Kaya again guys ha, itong dalawa lang po yung tignan natin, yung 47 and 21. Okay? Now, ang mas malaki yung 47. I-divide siya ng maliit ni 21, so magiging 47 i-divide by 21, that becomes 2. Tapos may remainder pa po or may sobra pa po na 5. Okay? Proceed tayo sa next step guys kasi hindi pa po nag-0 yung remainder natin. Okay? Itong 21 dito, i-divide po natin siya by 5. 21 i-divide by 5, magiging 4. Tapos may sobra pa or may remainder pa po na 1, magiging ganito po yung itsura ngayon. Okay? Pero hindi pa po ito yung last step guys kasi wala pa pong 0. Proceed po tayo. 5, i-divide natin by 1. The answer is 5. Wala na pong remainder. So ito po ang Euclidean algorithm or pagkuha sa GCD na equation natin using Euclidean algorithm. Ang tamang sagot po is letter D. Letter D po. Ito po siya. Alright? Next, number 6. How many divisors does 360 have? Ilan daw po ang mga divisors ng 360? Okay. Para po makuha natin ang number of divisors ng isang number, ang una po natin gagawin madlang people, kunin po natin ang mga prime factors ng 360. Okay? So i-prime factorization po natin siya, kumbaga. Okay? Now, ano po yung mga prime factors ng 360? Ito po guys. 2 times 2 times 2 times 3 times 3 times 5. Okay? Sige, para ma-reduce po natin, gawin po natin ganito. 2 raised to 3 times 3 raised to 2 times 5 raised to 1 or 5. Okay? Now, para po makuha ang divisors madlang people, ganito po guys. Itong mga exponent po ng ating mga prime factors, dagdagan lang po natin ng 1. Okay? Again na, pag divisors po yung pinapasolve, kunin natin yung mga prime factors, tapos yung exponent ng prime factors guys, dagdagan lang po natin ng 1. So yung 2 raised to 3, magiging 2 raised to 3 plus 1, that becomes 4. Yung 3 raised to 2 naman, magiging 3 raised to 3. Times yung 5 raised to 1, magiging 5 raised to 2. Sir, after nito, ano po ang next na gagawin? Itong mga bagong divisors natin guys, after we add 1, ang gagawin po natin is i-multiply po natin sila. Okay? 4 times 3 times 2, the answer is 24. Meaning po guys, meron pong 24 na mga numbers na pwedeng mag-divide kay 360. So yung divisors niya guys, we have 24 digits. Okay, 24 po lahat. Okay? So, letter D po. Again na, pag divisors guys, ganito po ang gagawin madlang people. Alright? Kunin ang prime factorization, yung exponent niya guys, dagdagan ng 1. After that, i-multiply nyo po lahat. Makukuha nyo po agad yung mga divisors niya. Okay? Next, number 7. How many divisors does 2024 have? Okay, ito guys. Again na, ang first step po, kunin ang prime factorization. Okay? Sige, next. I-combine natin guys. Okay, magiging ganito po siya. 2 raised to 3 times 11 raised to 1 times 23 raised to 1. Okay, after dito guys, ano po ang next na gagawin? Dagdagan po ng 1 yung exponent. So ang 3 magiging 1,
ang 2 dito guys, ang 11 raised to 1 magiging 11 raised to 2 times ang 23 raised to 1 magiging 23 raised to 2. After that, i-multiply po natin yung mga bagong exponent. Okay? So magiging 4 times 2 times 2, that becomes 16. Sagot po is letter B, 16. Okay? Nakuha po ba guys? Sige, I hope na nakuha guys ha. Sige ito. How many divisors does 2025 have? Okay, ito guys. Sige, ang prime factorization niya po guys, ito po. Yung mga prime factors niya, we have 3 times 3 times 3 times 3 times 5 times 5. I-combine natin, magiging ganito. Sige daw guys, unsay answer na guys? Sige daw. I-chat daw, i-chat. Sige, para maalay pang katauhan. Again na, nandito na po guys. After dito, ano po ang gagawin next? Okay, sige, nag-answer. Very good, very good. Okay, 15 daw, letter A. O, sige, try na to. Okay, ang exponent ha, dagdagan lang po ng 1. Okay? So 4 plus 1 and 2 plus 1 magiging 5 at sa kabila naman magiging 3. Okay? I-disregard niyo po guys yung mga prime factors, yung exponent na po yung tignan. Okay? Itong bagong exponent po natin, i-multiply. 5 times 3 magiging 15. Answer is letter A, 15. Okay? I hope na nakuha man lang people ha. Sige, proceed tayo guys. Okay, dito. How many divisors does the binomial coefficient C and 12 and 4 have? Okay, ito guys. Binomial coefficient po, madlang people. Huwag pong ma-stress kasi makuha nyo po ito using your calculator. Okay? NCR lang po guys. Yung N po dito, mas malaking number. Yung 4 na, yung R naman, yung mas maliit na number. Okay? So magiging 12C4. Input nyo po sa calculator nyo. Yung C, nandiyan sa calculator nyo guys. Ano siya? Wait sa... Okay, sige dito. Okay, ito po guys. Ito. I-shift C nyo po, anak. 12. Wait sa 12. Kaya ang value niya po guys is 495. Okay? Ano po ang next na gagawin? Kunin daw ang divisors or mga number of divisors niya. So i-factor nyo po. 3 times 3 times 5 times 11. Next, i-combine yung magka-like terms. Magiging ganito. 3 squared times 5 times 11. Dagdagan ang isa yung mga exponent. Magiging 3 raised to 3 times 5 raised to 2 times 11 raised to 2. Next, i-multiply po natin yung mga bagong exponents. So we have 12. Very good guys. 12 po ang sagot. Okay, letter A, 12. Next, number 10. How many divisors does the binomial coefficient C2210 have? Okay, dito guys. Input niyo po sa calculator. Ang sagot po dito guys is 646, 646. Okay? Now, para makuha niyo po ang ano nito guys, kanang yung prime factorization, i-divide niyo na po siya by 2 hanggang sa ano, kanang ma-reduce po siya. Okay? I-step by step process niyo kumbaga. Ang prime factorization po or mga prime factors po ng 646, 646 ito po guys. 2 times 7 times 11 times 13 times 17 times 19. Okay? Iba-iba po, right? So ito guys, dagdagan na po natin ng isa yung kanilang mga exponents. So magiging 2 raised to 2, 7 raised to 2, 11 raised to 2, 13 raised to 2, 17 raised to 2, and 19 raised to 2. Next, i-multiply nyo po yung ating mga exponent niya na bago. Okay? 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 magiging 64. Very good guys. 64 po ang sagot. Okay? Sige, letter D po, 64. Next, number 11. Ito. Ano po ang GCD ng M at N? Ang M po natin, 1,100. Yung N naman guys, ano siya, na-factorize na siya, di ba? Nakuha na po natin ang prime factors ng N. Okay? So ano po ang GCD ng dalawa? Kaya ang gagawin po natin guys, i-factor po natin ang M. Okay? Ang factor po ng 1,100 is 2 squared times 5 squared times 11. Okay? And take note po yung 11 yung n po natin guys, that's n squared times 3 squared times 5 squared. Okay? Now, pag sinabi nating GCD, ang pinakamalaking number na common ng dalawa na pwedeng mag-divide sa kanila. Okay?
Now, paano po natin ito makuha, sir? Madali lang po ito, guys. Ano po ang common ng dalawa? Okay, una guys, pareho silang may 2 squared. Next, itong, okay, pareho din po silang may 5 squared, di ba? Saan po natin pwede makuha ang 5 squared, sir? Dito po guys, sa 5 raised to 5. Kasi ito po, pag i-factor po natin yung 5 raised to 5, magiging 5 squared times 5 cubed po siya. Right? So meaning may 5 squared din po. So ang common po ng dalawa, 2 squared times 5 squared. Ito po ang GCD ng dalawang numbers po natin. Okay? So the answer is letter B, 2 squared times 2 squared times 5 squared. Okay, again na, kunin na po yung prime factorization ng dalawa. Tapos, prime factors ng dalawa, sorry. Tapos, tignan natin yung, yung common, yan na po ang sagot, yung GCD natin. Okay? Next, number 12. What is the GCD of 2024 and 2277? Okay. Again, same process lang po, madlang people. Kunin ang prime factors ng dalawang numbers. Ang 2024, we have 2 cube times 11 times 23. Ano po ang factors ng 2277? Ito po guys, 3 squared times 11 times 23. Ano po ang common ng dalawa? Okay, pareho po silang may 11 times 23. Okay, so ang sagot po natin guys, 11 times 23. Ito po ang GCD ng dalawang numbers. 11 times 23, letter C. Okay, I hope na naka-follow guys ha. Sige, proceed tayo guys. Okay, medyo marami talaga yung mga items na need nating i-run ngayon. Okay. How many divisors does ito? 220 and 219 have. Okay, dito guys. Sige, NCR pa rin po. Binomial coefficient po ng dalawa. Okay, ang sagot po dito guys is, okay, ito, 220. Right? So, ang gagawin po natin para makuha ang divisors, atin pong okay, i-factor po natin, right? Okay, answer. Okay. I-factor po natin. Okay, ang factors niya po, we have 2 squared, yung prime factors ha. Okay, prime factors po yung kukunin. 2 squared times 5 times 11. Since divisors yung pinapahanap, ano po ang gagawin sa exponent? Dagdagan lang po ng 1. Okay, so 2 squared magiging 2 raised to 2 plus 1. Sa kabila naman guys, magiging 2 po dito. Yung 11 raised to 1 naman, magiging 11 raised to 2. Next, itong mga bagong exponent, i-multiply lang po natin. So we have 3 times 2 times 2, that becomes 12. Okay, letter C po. 12 po ang sagot. Next, number 14. How many numbers or whole numbers divide 8 but not 6? Ilan daw po ang pwede makadivide kay 8 na hindi pwede makadivide kay 6? Or ilang mga numbers daw po, whole numbers? Okay, sige. Dito po guys, kunin po muna natin yung common na divisors ng dalawa or yung mga divisors ng dalawa na kayang ma-divide yung dalawa. Okay? So dito guys, ang GCD po ng 8 and 6 is 2. Diba? 2 po yung pinakamalaking number na pwede makadivide ng sabay kay 8 and 6. Again na, ang una po natin gagawin madlang people, kunin po natin ang GCD ng dalawang numbers. Alright? Now, ang 2 po guys, ilan po ang divisors niya? Okay, ito po, dagdag lang po tayo ng 1 sa kanyang exponent. So, maging 2 raised to 1 plus 1, that becomes 2. Or 2. Meaning guys, ang divisors po ng, ng 8 and 6, yung GCD po, is 2. Kasi, ang pwedeng makadivide po kay 8 and 6 ng sabay, 2 lang po at saka yung 1. Diba? Yung 8 at 6, divisible sila by 2. At divisible din po sila by 1. Okay? So yan po yung mga divisors nila or ng divisors ng GCD nila. Sabay silang ma-divide. Now, ang question po dito guys, ilan daw na mga numbers ang pwede makadivide kay 8 pero hindi pwede makadivide kay 6? Sige, dito po. Ilan nga ba? Sige, ito. Para makuha po yan guys, kunin po natin ang prime factors ng 8. Kunin po natin ang divisors niya or number of divisors ng 8. Okay? So, ang prime factors niya, we have 2 cube. Again, para makuha ang divisors, ang gagawin po sa exponent, mag-add lang po ng 1. Okay? Sa mga prime factors niya. So, magiging 3 plus 1, that becomes 4. So, meaning guys, ang 8, meron po siyang 4 na divisors. Ano po yun? Una, 1. Ma-divide siya by 2. Next, ma-divide din po siya by 4. At ma-divide din po siya ng sarili niya, ng 8. Okay? So, 4 po ang divisors ng 8. Okay? Now, ang tanong dito is ilan daw
ang pwede makadivide kay 8 pero hindi pwede makadivide kay 6. Ibawas na po natin guys. Ang divisors po ng 8, we have 4. Tapos ang divisors naman ng dalawang numbers na 2, ibawas po natin, magiging 2. So meaning po, dalawa po na numbers ang pwede makadivide kay 8 pero hindi kayang ma-divide si 6. Yun po ang 4 at 8. Okay? Nasabtan ba guys? I hope that was clear guys. I hope na nakuha guys. Again, recap po natin. Para makuha natin ang pwede makadivide sa isang number na hindi makadivide sa kanyang sa kanyang partner, kunin po natin ang divisors ng GCD ng dalawa. Yung sabay silang ma-divide kumbaga. Tapos kunin natin ang GCD ang divisor ng number po natin. Okay, tapos ibawas po, makukuha po natin ang sagot. So we have letter B, 2. Okay? Now, ito. How many whole numbers divide 24 but not 18? Ilan daw po ang pwedeng makadivide kay 24 pero hindi kayang ma-divide si 18? Okay, same process lang po madlang people. Kunin natin ang divisors ng GCD ni 24 at 18. Ano po ba ang pinakamalaking number na pwede makadivide kay 24 at 18? Ang GCD po nila is 6. Since kukunin po natin ang divisors ng kanilang GCD na 6, ifa-factor po natin, di ba? Kunin po natin ang prime factorization kasi divisors po. Now, ito po ang factors ng 6 po natin. We have 2 times 3. Next, para makuha ang divisors, dagdagan lang po ng 1 yung exponent, so magiging 2 raised to 2 times 3 raised to 2. Next, i-multiply po natin, magiging 4. So meaning guys, ang divisors po ng GCD nila, 4 po. Okay? 4 po ang makasabay na mag-divide sa kanila. Okay? That is 1, 2, 3, and 6. Okay? 4 lang ang pwede makasabay mag-divide sa kanila. Okay? Now, tanong po dito guys, ilan daw po ang pwede makadivide kay 24 pero hindi ma-divide si 18? Sige, kunin po natin ang divisors ng 24. So, ang prime factors niya guys, we have 2 raised to 3 times 3. Next, para makuha ang divisors, dagdag ng 1 sa exponent, magiging 4 po dito. Tapos magiging 2 naman kay 3 raised to 1. Okay? Next, i-multiply. 4 times 2 magiging 8. May 8 divisors po si 24. So meaning guys, ibawasan na po ng 4, the answer is 4. So mga numbers po na hindi kayang ma-divide si 18 pero kayang ma-divide si 4, 4 po. So letter D, 4. Okay? Sige, next, number 16. How many whole numbers divide 4,320 but not 8,432? Same process pa rin po, madlang people. Kunin natin ang GCD ang divisors ng GCD ng dalawang numbers po natin. Okay? Dito po guys, okay, para makuha natin ang GCD nila, since medyo malaki-laking numbers po ito, kunin po natin yung mga prime factors ng dalawa para mas madali po siyang tignan. Okay? So yung 4,320 po, ang prime factors niya po guys, ito po, 2 raised to 5 times 5 raised to 1 times 3 cubed. Okay? Yung 8,432 naman guys, ito po ang prime factors niya. 2 raised to 4 times 17 times 31. Ano po ang common ng dalawa? Ang common po nila guys, 2 raised to 4. Yan po ang GCD ng dalawa. Okay, 2 raised to 4. Now, kunin natin ang divisor or number of divisors ng 2 raised to 4. Dagdag lang po ng 1 guys sa exponent basta divisors. Okay? So 4 plus 1 magiging 5. Meron pong 5 divisors yung GCD ng 4,320 at 8,432. Okay? Now, kunin po natin ang number of divisors ng 4,320. Gamitin po natin ito. Ito guys. Dagdag po tayo ng 1 sa kanya mga exponent. So magiging 6, 2 naman sa kabila, at 4 naman sa last na term po natin. So magiging ganito po siya. Next. Okay, i-multiply po natin yung mga bagong exponent. Magiging 48. 48, bawasan ng 5. The answer is 43. So ang sagot po natin guys is letter A, 43. Okay? Pag mahaba gani guys, pag medyo mahaba po yung mga numbers natin, malaki po siya, rather, ang gagawin po natin guys, kunin po natin ang prime factors nila. Okay? Para po mas madaling tignan. Okay? Next, number 17. Ito po, binaliktad lang po sila madlang people. Okay? This time po, ilan daw po ang mga divisors ni 8432 or yung mga numbers na pwede makadivide kay 8432 na hindi po kayang ma-divide si 4320.
Okay, sige dito po. Okay, medyo mabilis ba guys? Sige, sige. Adjust natin na pacing natin kasi medyo mahaba ang good guys. 120 items po yung need nating ma-run. Pero sige, adjust po natin madam people. Sige, dito po. Sige, bumalik na po ito guys, right? Right? Pero binaliktad po. This time po, ilan daw po ang pwede makadivide kay 8420 pero hindi ma-divide si 4320. Okay? Sige, dito po. Ang divisors po ng dalawa is 5. Okay? Now, kunin po natin ang divisors ng 84332. Okay? Okay, ang prime factors niya po guys, 2 raised to 4 times 17 times 31. Okay? Now, para makuha ang divisors ni 8432, ang gagawin po, dagdag lang po ng 1 sa kanyang mga exponent. Okay? So 4 plus 1 magiging 5, 1 plus 1 po dito magiging 2, and 1 plus 1 sa last magiging 2 rin po siya. Okay? Next, i-multiply po natin. 5 times 2 times 2, that is equal to 20. Okay? Now, meron pong 20 na divisors yung 8432. Ang gagawin po guys, ang gagawin na po dito, actually no, i-minus na po natin. 20 minus 5, the answer is 15. Okay, so ang sagot po natin dito guys, sa 17, we have letter D, 15. Okay, meron pong 15 na numbers na kayang ma-divide si 8432, pero hindi po kayang ma-divide yung 4320. Alright? Sige, I hope na nakuha guys ha. Sige, ganyan po pagkuha sa sa number of divisors. Next, number 18. Ito daw guys. How many whole numbers divide? Okay, actually bumalik na po ito guys. Right? Bumalik na po ito. Yung divide 24 but not 18. Ang sagot po dito is letter D, 4. Okay, bumalik na po ito guys. I think sa number 14 or 15 ata ito or 16. Sige, letter D po ito guys, 4. Okay? Sige, next, number 19. Ito. What is the remainder when 45 factorial is divided by 47? Okay, sige, ito daw. Ano daw po ang remainder ng 45 factorial when divided by 47? Okay guys, ang gagawin po natin dito madlang people, tignan po natin ang pattern, di ba? Okay, actually guys, may pattern po dito na kanang makita, right? Ang divisor po natin dito guys, 47. Mas malaki po siya ng dalawa compared po sa ating dividend. Okay? Tapos ang dividend po natin guys, naka-factorial po siya. Okay? So ano pong gagawin natin? Sige, since may nakita tayong pattern dito guys, i-try nating ilagay sa calculator. Pero ang gagawin natin po, i-adjust po natin siya. Okay? Sige, i-try nyo daw guys. Sige, ilagay nyo daw. 5 factorial divided by 7. Sige, yan daw guys. Kasi nag-match po siya sa pattern natin. Ang divisor natin is prime number. Mas malaki ng dalawa compared sa dividend na hindi prime. Tapos mas malaki siya ng dalawa compared sa dividend na naka-factorial. Sige daw. Ano po ang remainder? Pag yung 5 factorial, i-divide natin by 7. Sige, try daw natin. 5 factorial divided by 7. Okay, sige. Shift SD niya po. Okay, ang remainder po guys is 1. Right? So, ito. Kurang na si pattern, right? Sige, try pa natin guys yung mga ibang numbers. Ibang numbers. Try natin. Dapat po mag-match siya sa ating pattern. Dapat po mas malaki ng dalawa ang divisor, tapos ang dividend naman, mas maliit ng dalawa compared sa divisor, naka-factorial siya. Okay, tapos ang divisor is prime. Sige, try doon natin guys. 3 factorial divided by 7. Ano po ang remainder? 3 factorial i-divide natin by 5, sorry. By 5. Ang remainder po guys is 1. Meaning, pag ganito po ang pattern guys, automatic 1 po ang ating remainder. So, 45 factorial, i-divide natin by 47. Ano pong remainder? Automatic, letter B, 1 po. Okay, so ganyan po yung number theory guys. Tignan na po natin yung mga pattern po. Okay, ito guys, ito po yung theorem na nakuha dito. So, Wilson's theorem po. Okay, so P, yung prime natin na divisor, minus 2 factorial, divided by P, always po na 1 ang remainder. Okay, so yan po guys. Very good sir, anin yun? Okay, yan po. Okay, ito daw guys. Ano pong remainder dito? Same lang po ng kanina, right?
ang divisor natin prime, tapos mas malaki po siya ng dalawa compared sa ating divisor, dividend, sorry, na naka-factorial. So automatic guys, ang sagot po dito is letter B, 1. 1 po ang remainder always. Okay? Next, number 21. Okay, same pa rin po, madlang people. Ano pong sagot dito? 1 pa rin po, letter B, 1. Okay, may uban na nga na stress. Sige, letter B pa rin po guys, 1. Tignan nyo lang po ang pattern guys. Pag medyo malaki po yung number, try nyo pong i-adjust sa ano, paliitin nyo po, pero i-make sure nyo po na mag-match pa rin siya sa ano, sa pattern po na nakita nyo nung una. Okay? Sige, next, number 22. Okay, still letter B pa rin po, 1. 15 factorial divided by 17, ang remainder po is letter B, 1. Okay, so Wilson's theorem po ito. Okay? Next. Ito, okay. Number 23 still letter B pa rin po guys, 1. Okay? 21 factorial divided by 23, ang remainder po will always be 1. Okay? Next. Ito, 24. What is the remainder when 4 raised to 25 is divided by 5? Okay. Guys, ang i-follow po natin ito, may technique po tayo dito madlang people. Wag na po yung Fermat's little theorem po guys. Okay? Ang i-follow po natin dito yung sa mga nagklase na nato na ano na mga ano mga yung nagka-session na po tayo guys sa abstract and number theory. I believe familiar na kayo sa pattern natin o sa technique natin, right? So ang gagamitin po natin guys ito po. Step 1, ganito po ang gagawin madlang people. Tingin po. Ang una po natin gagawin guys, tingin po tayo dito sa divisor. Okay? Ang divisor po natin is 5. Kunin po natin ang phi function niya. Pag sinabi natin phi function, bibilangin po natin yung mga numbers na below niya na co-prime ng ng number natin which is 5. Okay? Ang mga numbers na below niya guys, that's 1, 2, 3 and 4. Tapos bibilangin po natin, pag sinabi nating phi function, bibilangin natin kung ilan po ang relatively prime ni 5 dun sa mga numbers na yon. Okay? Pag prime po yung number natin guys, pag kukunin po natin ang phi function ng prime number, magbawas na po tayo ng isa. Kasi lahat ng numbers na below niya, except kay 0 po, kay ano siya, kanang mga co-prime niya po yan lahat. Okay? So 5 guys is isa prime, so minus 1. Ang phi function niya po is 4. Okay? Now, ano pong gagawin, sir, sa next step? Ang 4 po natin, guys, ito po yung gagamitin natin para po ma-divide ang exponent. Dapat po, paliitin po natin yung exponent na 25. 25, i-divide natin by 4. Kukunin po natin dito ang remainder. Ang remainder po dito, guys, pag yung 25, i-divide natin by 4, magiging 1. Okay? Now, itong 1 na remainder, ito po ang ipapalit natin kay 25 para po maging maliit na po siya. So, magiging 4 raised to 1 na po siya ngayon. So, instead of 4 raised to 25, palitan po ang 25 ng remainder na 1. So, magiging 4 raised to 1. Now, i-divide na po natin guys. Kunin na po natin ang remainder. Last step na po. 4 raised to 1. I-divide natin by 5. Ano pong remainder? Ang remainder po is 4 kasi hindi niya po kaya ma-divide si 4. So, yan na po guys. Ang remainder natin is 4. Okay? I hope nga nakuha guys ha. Ang sagot po dito is letter D, 4. Okay, sige. I-recap natin guys. Step 1, kunin po ang phi function ng divisor. Okay? Pag prime ang divisor guys, mag-minus 1 ka lang po. Kasi lahat ng mga numbers na below niya, okay, hanggang 1, co-prime niya po yan lahat. Okay? Next, yung phi function na makukuha mo, i-divide mo po yung exponent. Kunin niyo po ang remainder. Yung remainder po, ipalit niyo po sa exponent para po mas maliit na siya. Para mas madali po siyang isolve. After that, isolve nyo na po, kunin nyo na po ang remainder. Alright? So, letter D, 4. Next, 25. Ito. Compute 21 raised to 4,601 mod 47. Pag sinabi nating mod, guys, mod. Di ba? Meron tayong dalawang operators natin. We have div and mod. Pag mod po yung pinapahanap, guys, remainder po yung kukunin natin. Ano po ang remainder ng 21 raised to 4,601 divided by 47? Okay, same procedure pa rin po, madlang people. Ang gagawin po natin, kunin po natin ang phi function ng 47. Kumbaga, bibilangin na po natin guys kung ilan po ang relatively prime kay 47 or mga co-prime niya na below niya hanggang 1. Since prime po yung 47 guys,
magbawas lang po tayo ng isa. So, ang phi function niya, 46. Okay? Next, itong 4,601, i-divide natin by 46. The answer, yung remainder po dito guys, is 1. Okay, 1 po ang remainder, right? Now, yung 1 na remainder, ipalit po kay 21 raised to 4,601. So, magiging 21 raised to 1 po siya. So, maliit na po siya ngayon, guys. Sige, next. Kunin na po natin ang remainder. 21 raised to 1, magiging 21 pa rin po. 21, i-divide natin by 47. Ang remainder po, guys, is 21 pa rin kasi hindi niya po kayang ma-divide si 21. Answer is letter A, 21. Okay, 21 pa rin po yung sagot. Okay? Sir, bakit po? Kasi ang sagot po actually dito guys, 0, remainder 1. Okay, 0 po yung sagot kasi hindi niya po ma-divide yung 21. Yung remainder po natin guys is 21. Letter A, 21. Next, 26. Compute. 24 raised to 24 mod 13. Guys, yung remainder pa rin po yung pinapahanap. Sige daw. Ano po ang remainder dito? Okay, dito. Step 1. So ito step 1 gani guys. Ano po yung step 1 natin? Kunin ang phi function ng divisor. Ang divisor po natin dito guys, itong 13 po. Yung mod po natin. Yung modulus kumbaga. Okay, ang 13 po guys, prime po yan. So mag-minus 1 na po tayo. So magiging 12 po ang kanyang phi function. Okay? Next. Itong 12, ito po yung gagamitin natin sa step 2 para po ma-divide yung exponent. Again na, exponent po yung i-divide natin. Kunin natin ang remainder. Okay? Yung remainder po dito guys, ng 24 divided by 12, ang remainder po dito, yan po yung ipapalit natin sa ating exponent para po mas maliit na po siya. Now, 24, i-divide natin by 12, the remainder is 0 po ang remainder. Right? So meaning guys, mapapalitan po ito ng 0. Okay? Now, 24 raised to 0. Ano pong equivalent nito, madlang people? O sa equivalent ano niya guys? Ang equivalent po nito is very good. 1 po ang equivalent. 1 i-divide natin by 13. Kaya niya bang ma-divide yung 1 guys ni 13? Hindi po, di ba? So magiging 0, remainder 1. Okay, ang remainder po natin guys ay letter A, 1. Alright? I hope na nakuha guys ha. Sige, ito daw guys, i-try nyo daw. Kaya daw. I-follow nyo po yung process natin. 7 raised to 1,000 divided by 5. Try nyo daw guys. Ano po ang remainder? Again na ang first step, kunin po ang phi function ng divisor. Pag prime po ang divisor, minus 1 lang po. Ganyan po kasimple. Next, yung phi function, i-divide nyo po yung exponent. Kunin ang remainder. Ang remainder, ipalit sa malaking exponent para maliit na siya. Next, isolve nyo na. Kunin ang remainder. Sige daw. Anong sagot dito, madlang people? Okay, nanay naka-answer. Very good, very good. Okay. Sige. Okay guys, by the way, mali na po dito guys sa ang letter D7 kasi ang divisor po natin 5, 'di ba? Wala namang remainder, 'di ba? Na mas malaki pa sa sa divisor, right? At mali po dito guys yung 5 kasi pag yung 5 ang remainder tapos 5 ang divisor, maging 0 po. Diba? Wala siyang remainder, right? So nandito na po tayo sa A or B. Sige, try natin guys. Ang first step po, kunin ang phi function ng 5. Bilangin po kung ilan po yung mga co-prime niya na below niya hanggang sa 1 po. Which is 1 hanggang 4. Kasi ang 1 hanggang 4 po guys, co-prime po ni 5. Okay, kasi prime po yung 5. Minus 1 lang po tayo. So 4. Next, ang 1,000 i-divide natin by 4. Kunin po ang remainder. Ang remainder po is 0. Palitan po ng 0 ang 1,000. 7 raised to 0, that becomes 1. Sorry. Okay, okay, dapat 5 ni Sadre. Okay, sorry. Now, 1, i-divide natin by 5, the remainder is 1. Sagot po is letter A, 1. Okay? 1 po ang sagot. Sa imo ron ang call, sir? Wala may call sa kuha, guys. Naka-off man akong pan. Wala ko nag-messenger. May call ba? May narinig ba kayo na call, guys? Wala ko narinig, guys, na call.
Okay, anyway, sige, proceed tayo number 28. Okay, dito. What is the remainder when 8 raised to... Nice, sigiring sa messenger. Tama ba? Wala mo kay Facebook, guys. Wala kay Facebook na naka-open actually. Na ah? Ay, base. Ay, wait, basig na ay... Nakamute man po. Ah, wait sa, basig sa electric fan. Na ba? Wait sa. Guys, sa ako legit guys. Ako ra ba isa diri sa venue guys. Ako lang po mag-isa dito madlang people. By the way, baka sign na ito na may kasama pala ako. Ganina ra. Pero wala kayong nakita guys no. 'Di ba? Wala nakita. Sige. Pag sure lang. Wala pa guys. Fake news po yung mga ganyan. Fake news po yung mga ganyan, madam people. Thank you very much. Oo, sir na. Wait, tignan ko yung screen ko daw. Nope. That's fake news. Okay, sige. Anyway. Pati sa daw sa Sukstad, sir. Huh? Ano guys? Okay, sige. Dili siya paranormal, madlang people. Okay, wag pong manakot, madlang people, kasi hindi po nakakatakot. I am strong. Strong. Okay. Sige, anyway, sige. Proceed tayo 28, guys. Sige, focus po tayo dito, madlang people. 28. Uy, tabang. Okay, next. Sige, dito po. Guys, sige, step 1. Step 1, again na, kunin po ang phi function ni 5. 5 po is prime, so magiging 4. Okay? Si Palangga, siguro no? Asa na ulit Palangga? Oy, sige, proceed ta. Pantay lang yun. Sige. Okay, step 2, yung 400 divide by 4, yung phi function ni 5, ang remainder po is 0. Okay? Ang 8 raised to 400 magiging 8 to 0. Next, ang 8 raised to 0 guys, magiging 1. 1 i-divide by 5, hindi po pwede. Remainder is 1. Letter B po, 1. Okay? Feeling na ko guys, kanang may mga tao talaga guys na nami-miss tayo, di ba? Tao po ang nami-miss, gimingaw sa tuwa guys. By the way, tao ang gimingaw sa tuwa guys, dili ang mga you know what I mean, di ba? Okay, next, number 29. Okay, dito. What is the remainder when 16 raised to 1,440 divided by 17? Okay. Okay, tama. Guys, pwede ba na mag-focus po tayo sa teaching and learning process? Wow, adult. Sige, proceed. Focus tayo dito, guys. Focus sa goal. Okay, guys, ano po ang phi function ng 17? Minus 1 na po, magiging 16. Now, for 1,440 divided by 16, magiging 0 po ang remainder. Okay? Now, 16 raised to 0, that becomes 1. Divide by 17, still 1 lang gihapon. Okay? Letter B, 1. Guys, ganito po. Pag mahirapan gani kayo sa pag-solve, guys, like I think I can never get this. Wow, I can never get this. Okay? Pag nana gani nga level, guys, no? Okay, naragin na sa 0 or 1 ang answer. Nandyan na po yan sa 0 or 1 yung sagot. Focus sa teaching and learning process, madam people. Okay, sige, proceed tayo. Number 20, number 30. Okay. Sige, last po guys, last. Last gihapon. Last po ito para mag-break tayo. Break po muna tayo guys kanang para makahinga tayo. Sige, ano pong sagot dito? Okay, 1 daw gihapon. Okay, 1 pa rin daw. Sige, try daw natin. Isa man ang sige goal, good ba? Sige, number 1. Step 1. Guys, 7 prime po. Ano po ang phi function ng 7 na prime? Minus 1, magiging 6. Next, step 2. Ang 600 na na exponent, i-divide po natin by 6 yung phi function po ng 7. So ang remainder po dito 0. Still 0 pa rin po guys, automatic 1 po ang ating remainder. Okay, letter B, 1.
Okay, sige guys. Break po muna tayo guys para makahinga-hinga po tayo kasi 1 hour na po yung lumipas, Madam People. Sige. Break muna tayo guys. Balik po tayo 7:05.
Okay, guys. Sige, balik na po, Madam People. Sige, guys. Balik na po, balik na po. Continue po tayo sa ating discussion. Sige, wait sa ha. Okay, wait sa. Okay, guys. Alam nyo ba, guys? Quick story. Ito na siya nga ano, guys. Ito siya nga venue ngayon. Kasi sa taas kasi, guys, maraming nag-occupy. So, bawal ako makagamit sa taas. So, dito na ako ngayon sa baba. Tapos dito do, guys, is may kanang may something's wrong. Something's wrong. Pero, mga math majors man tayo, di ba guys? Basta math majors, matatapang. Ano? Matatapang. At matulungin. Pwede din po matulungin. Okay, sige. Anyway, continue po tayo, Madlang People, sa ating remaining items po. Okay, again, wag pong maniwala sa mga ganyan, guys. Wag pong maniwala sa mga ganyan kasi hindi po yan totoo. Amen, amen. Okay, sige, punta tayo dito. Sige, number 31. 36, 36985682 Ito siya na number, guys, mahaba. Masyadong mahaba. Divisible po ba ito by 3? Yes or no? Matatakotin. Pwede din po. Hanapan nyo ng paraan, di ba? Hanapan ng paraan. Kung gusto, may paraan. Sige, gyud, sige, gyud. Again, hindi tayo matatakotin, guys. Tayo ay matulog. Ay, dili po matulog. Okay. Guys, para mo masabi natin na divisible by 3 yung number, dapat po, okay, dito po sa rule of divisibility ni 3. Okay? Ang gagawin po natin, Madlang People, yung bawat digits po, guys, i-add po natin sila. Okay? Pag ang total po nito, guys, divisible by 3, meaning madidivide po siya by 3. Now, pag i-add po natin ito lahat, guys, yung mga digits niya po, from 3 hanggang sa last digit na 9, magre-result po sa 60. Question, ang 60 ma-divide by 3? Yes po, ma-divide po siya by 3. Meaning, guys, itong number natin, ma-divide po siya completely ni 3. Okay, yes, it completely divides the number. Alright? Again, sa rule ni 3, guys, sa divisibility rule ni 3, i-add lang po lahat ng mga digits. Ang sum po, guys, pag ma-divide po ni 3 yung sum, then ma-divide po ni 3 yung number. Alright? Next, number 32. Okay, is 15985682136. Divisible po ba ito by 6? Okay. Guys, sa rule naman ni 6, ito po. Pag 6 naman po, ang tatandaan po natin, guys, pag ang number, ma-divide ba siya both 3 and 2? Okay? Pag ma-divide siya both 3 and 2, then ma-divide po siya by 6. Okay? Yung number po natin dito, guys, of course, divisible po ito by 2 kasi yung number po na even, automatic ma-divide po yan ni 2. Ni 2. Okay. Okay. Now, ang question ngayon, guys, ma-divide ba ito ni 3? Sige, para mahibaw-an nato, pwede po na ato siyang i-add. Pag i-add natin yan lahat, guys, yes po, ma-divide po siya ni 3. Okay, so meaning, ma-divide po ito ni 6 completely. Letter A po yung sagot. Next, 33. Okay, later na lang ang score, guys, after matapos nating ma-ratio yung mga items natin. Okay, later na lang po yung mga scores natin. Actually, guys, no, ang top scorer natin kay 113 ang score. 113, di ba? Amazing. 113 out of 120. Amazing. Okay, next. 33. What is the remainder when 121 raised to 13 minus 101 raised to 4 divided by 10? Okay. Okay. Ang rule po ni 10, guys, para po masabi natin na yung number pwedeng ma-divide ni 10, dapat po, guys, ang last digit niya po is 0. Okay? Pag 0 po yung ending na digit ng number natin, then ma-divide po siya ni 10. Okay? Ang question ngayon, guys, nag-end po ba ito by 0? Okay, sige ito. Pag yung number natin, guys, kahit na gaano pa yan kalaki, tapos yung last digit niya po, guys, is 1, erase nyo po yan ng kahit na anong exponent. Ang last digit po will always be 1. Okay, for example, 11 times 11, 1 po ang last digit, right? 11 raised to 1 million, 1 pa rin po, guys, ang last digit. Kasi po, pag 1 ang last digit, always po na magiging 1 po yung digit niya or yung last digit kahit pa ano yung exponent niya. Okay? So meaning, guys,
Itong 121 raised to 13, ang last digit po dito is 1, right? 1 po yung last digit dito. Minus yung 101 raised to 4 naman, ano po ang last digit dito, guys? 1 pa rin po, di ba? 1 din po yung last digit niya. So meaning, guys, 1 minus 1 magiging 0 po. Pag i-combine po natin ito, guys, magiging 0 po siya. Pag i-minus natin kasi nag-end po sila both by 1, right? So ang last na digit po dito, guys, is 0. So meaning, guys, divisible po ito by 10. Wala pong remainder. Answer is letter C, 0. Okay? Wait sa guys, ha? Okay. Kaya again, letter C po ang sagot, 0. Kasi nga, last digit po ng unang term natin dito, 1 minus, dito naman sa ikalawa, 1 din po, 1 minus 1, magiging 0. So 0 po ang last digit ng dalawa pa i-combine natin, which is divisible by 10. Letter C po, 0 ang remainder. Next. So, number 34. Okay, ito. 34. Ito guys, napakalaking number. Tignan nyo po ang last digit. Ang last digit po ng dalawa guys, 1 at 1 po. Meaning kahit na ano pang power nito, always po na 1 po ang last digit niya. Same din po dito sa kabila. Okay, 1 din po. 1, minusan ng 1, magiging 0. Question, divisible po ba ito by 10? Yes or no? Ano po ang remainder dito guys? Yes po, right? Divisible po siya by 10. So meaning, wala pong remainder. A po, 0 ang remainder. Okay? Next. Ito, same pa rin po madlang people. 0 pa rin po ang remainder. Sir, bakit po 0? Guys, ang last digit niya is 1. Minusan natin na ito. Napakalaking number nito actually. Raised to 1023. Pero ang ending po nito guys, ang last digit po nito, 1 pa rin po. Okay? I-divide natin by 10. 1 minus 1, that is 0. Divisible po siya by 10. 0 po ang remainder. Okay, next. Ito guys, ano pong remainder dito? Okay, very good. Letter C po, 0 pa rin. Okay, 0 pa rin po ang remainder. Alright? Sige, 0 pa rin. Next. Okay, ito guys. Ano po ang last digit ng 7 raised to 355? Sige daw. If na-solve nyo po ito guys, nung nag-answer kayo, sige daw. Ano pong sagot nyo dito, madam people? 0 daw ang last digit ng 37. 0 daw. Sige, try daw natin. Ay, delete. Kanina. Okay, walang may 0 dali. Kaya ano po ang last digit ng 7 raised to 355? May nag-7, may nag-3. Sige, ano bang last digit? Sige daw, i-try natin. Sige dito. Okay, para po makuha natin ang last digit niya, guys, no need na po na i-express talaga natin yung 7 raised to 355. Okay? Kasi dito po guys, may cycle po dito actually. Okay? May pattern po ito kumbaga. Okay? So ang gagawin po natin guys is atin pong alamin yung pattern niya. Okay? Ang 7 raised to 1 po, ang last digit is 7 kasi 7 raised to 1, that is 7. Okay? Next, ang 7 raised to 2 naman magiging 49. Ano po ang last digit? 9 po ang last digit ng 7 raised to 2. 7 raised to 3 naman magiging 343. Ano po ang last digit, madlang people? 3 po ang last digit. Next, 7 raised to 4 naman, that becomes 2,401. Ang last digit po is 1. Okay? Now, ano pong point dito, sir? Guys, dapat po nating alamin yung pattern kasi may cycle po kasi siya, guys. Okay? Now, proceed tayo sa 7 raised to 5. Alamin natin yung pattern. Yung 7 raised to 5 po, magiging 16,807. Guys, tingnan niyo po. Bumalik po tayo sa 7, right? So naging 7 po ulit yung ating last digit. Okay? Ang 7 raised to 6 naman, mag-e-end po siya sa 9. Yung digit natin, yung last digit po is 9. So meaning guys, may cycle po. Ang cycle po ng 7 guys, 4 po. 7, 9, 3, 1. 7931, 7931 hanggang papunta sa last natin na number o na exponent. Okay? Ang question ngayon guys, itong 7 raised to 355, saan siya mag-fall sa ating cycle? Kay 7, 9, 3, or 1?
Sige, ang gagawin po natin dito guys, since hanggang 4 po yung cycle natin, ang gagawin po natin, itong 355, i-divide po natin siya based po sa cycle natin, which is 4. Okay? Guys, pag ang 355 i-divide natin by 4, ang remainder niya is 1, dito po siya mag-fall sa pinakauna. Okay? For example guys, 5. Ang 5 i-divide natin by 4, may remainder po na 1. So ang 7 raised to 5 guys, dito po siya mag-fall. Which is tama naman, di ba? 7 raised to 4, balik dito yung 7 raised to 5. Okay? Pag ang remainder naman guys is 2, pag i-divide yung 355 by 4, dito po siya mag-fall kay 9. Pag 3 naman, 3 po ang last na digit. Pag walang remainder, pag 355 divisible siya by 4, pag walang remainder, dito po siya mag-fall sa last natin sa ating cycle, kay 1 po siya mag-fall. Okay? Now, yung 355, i-divide natin by 4. Ano pong remainder? Ano pong mode niya? Okay, very good. Ang remainder po guys is 3. Meaning, nag-fall po dito yung 7 raised to 355. Okay? Ang last digit po guys is 3. Letter C po ang sagot, 3. Okay? Again na, letter C po guys, 3 po. Okay, pag ganito po guys, pag last digit po, yung mga power, napakalaki yung power niya, ang gagawin po guys, kunin nyo po or alamin nyo po yung cycle or pattern kumbaga. Okay? Sige, next, 38. Ito daw guys, try nyo daw, answeran daw guys. Ito daw. I-solve nyo daw. Ano po ang last digit ng 12 raised to 523? Sige daw. I-try nyo. Again, kunin nyo po ang cycle guys ha. Sige daw. Ano po ang cycle niya? Okay, may nakasagot na. 8 daw. Sige, 8. I-verify nyo po guys. Sige, yung iba, try nyo po magsagot. Kumpleto yun answer ni Sir Aninyon ba? Amazing kasi sir. Okay, may nakasagot na. Marami na sagot. Okay. Sige, try natin guys. 8 daw. Sige, subukan natin. Okay. Kunin po natin ang cycle ng 12. Okay. Actually guys, no, kahit pa napakalaki ng number po natin dito, no need na po nating tignan guys yung yung tens, hundreds, yung mga other places po. Yung tignan po natin dito guys, yung sa last digit po kasi last digit lang naman po yung pinapahanap. Para po makuha yung last digit, i-multiply lang po natin yung another na last digit ba? Last digit times last digit, ang result po yung last digit pa rin. Okay? So dito po guys, instead na 12 po yung gamitin natin, ang gamitin po natin yung last digit niya which is 2. Okay? Kunin po natin ang cycle ng 2. 2 raised to 1 magiging 2. Next, 2 raised to 2 magiging 4. 2 raised to 3 magiging 8. And 2 raised to 4 magiging 16. Pag 8 na lang daw kay majority 8. Okay, try nyo pa rin isolve guys ha. Sige, dito. Okay, proceed tayo. 2 raised to 5. Guys, yung 2 raised to 5 po, bumalik na po tayo kay 2. Sige, proceed tayo sa next. Okay, ang 2 raised to 6 po guys, kay magiging 64 po siya. So babalik po tayo dito sa sa pangalawa, okay? So meaning guys, ang cycle po natin dito hanggang 4 lang po. Okay, question, saan po nag-fall ang 523? Pag ang 523 guys, i-divide natin by 4. Okay, sir, bakit po by 4? Kasi by 4 po, or hanggang 4 po yung pattern natin or cycle natin. Okay? Pag may remainder po siya na 1 guys, dito po siya nag-fall sa pinakauna sa cycle natin, sa 2. Pag dalawa naman ang remainder, dito po siya kay 4 mag-fall. Pag tatlo naman ang remainder, dito po siya kay 8. Tapos pag walang remainder, dito po siya sa last kay 6. Now, yung 5, 2, 3, divide natin by 4. May remainder po ba guys? Yes, may remainder po na 3. So meaning guys, dito po siya nag-fall kay 8. Ang last digit po ng 12 raised to 523 is 8. Letter D po. 8 po ang last digit. Okay? Next, 39. Ito na guys. What is the last digit of 6,032 raised to 31?
Okay, sir, napakalaking number naman ito, sir. Again, guys, last digit, ang tignan nyo lang po, guys, ang last digit po ng base number natin. Okay? Ang last digit lang po yung tignan nyo. Sige daw, isolve nyo daw, guys. Sige, isolve mo po, Girigay. Girigay TV. Sige, isolve. Okay, sige. May nag-6, may nag-8. Kasi tama, 6 or 8? No, na-type lang, na-mistype lang ata. Okay, sige. Try natin, guys. Okay, again, guys, 6032. Huwag nyo na pong kunin ang cycle ng number talaga na 6032. Yung last digit na po, guys. Okay, kasi ang result, again ang last digit po, result po yan pag i-multiply natin yung last digit at saka yung last digit. Okay? So, tignan na po natin dito, guys, ang cycle na po ng 2. 2 raised to 1, that is 2. Same po nung kanina, actually, di ba? 2 raised to 2 magiging 4. 2 raised to 3, that is 8. And 2 raised to 4, that is 16. Okay? So hanggang dito po yung cycle natin, guys. Hanggang 4 lang po. Same po nung kanina. Question, saan po mag-fall ang 31? Ang 31 po, guys, pag i-divide natin by 4, the remainder is 3. Tama ba, guys? Di ba? 28 man ang ma-divide ni 4. So napay sobra na 3, may sobra pa po na 3. Remainder po natin is 3. Dito po siya nag-fall kay 8. Okay? So ang sagot po natin dito, guys, is letter A, 8. Sir, bakit po dito siya nag-fall, sir? Ito, guys. Okay, bakit po remainder 3, sir? Again, guys, hanggang 4 po yung cycle natin, i-divide po natin yung exponent by 4. Kasi hanggang 4 po yung cycle. Okay? Kung ano po yung exponent niya, doon po siya kung ano po yung remainder niya, doon po siya magfo-fall, which is 3 po ang remainder. 31 divided by 4, 3 ang remainder, 8 po ang sagot. Dito po siya mag-fall kay 8. Letter A po, 8. Next, how about this one daw, guys? What is the last digit of 89 raised to 47? Guys, you tell me, guys, if mabilis ba, guys, para ma-adjust natin yung pacing natin, madam people. Anyway, guys, isi-send ko po sa inyo yung yung answer key po nito para at least ba may pang-reference kayo para i-solve nyo ulit. Sige, try nyo dong sagutan daw, guys. Ano po ang sagot sa number 40? Okay, sige. Marami na nasagot. Sige, try daw natin, guys. Okay, so far same kayo nasagot. Sige, try natin. Okay, dito. Guys, no need na po na kunin natin ang cycle ng 89 kasi medyo ma-stress kita na, guys. Ma-stress po tayo niyan. Okay? Yung last digit na po yung kukunin natin or yung tignan po natin. Ang last digit po, guys, 9. Kunin po natin ang cycle ng 9. 9 raised to 1 magiging 9. 9 raised to 2 magiging 81. Next, 9 raised to 3 magiging 729. Guys, sa pangatlong cycle po natin, okay, sa ikatlong term po natin, guys, babalik po tayo sa una. Okay, so meaning po, ang cycle po natin hanggang 2 lang po. Hanggang pangalawa lang po. Okay? Now, so since 2 lang po yung cycle natin, i-divide po natin yung exponent by 2. Okay? I-locate po natin kung saan siya nag-fall dito. Sa una ba siya or sa pangalawa. Pag ma-divide po siya by 2, dito po siya nag-fall kay 1. Okay, or kay 81. Dito po sa 9 squared. Okay? Pag may remainder naman siya na 1, guys, may sobra naman, dito po siya kay 9 mag-fall. Okay? Yung 47, guys, ma-divide po ba by 2? Hindi po, di ba? Kasi yung 47 odd po siya, hindi po siya even. Okay? So may remainder po na 1. Okay? So meaning po, dito po siya nag-fall kay 9 raised to 1. Ang last digit po ng 89 raised to 47, letter B, 9. Okay? B po ang sagot, 9 po ang sagot. Uy.
Si Sir Jerome ba? Ng bully. Okay, next. Ito na guys. Ano po ang last digit ng number 41? I-try nyo daw. What is the last digit of 82, 82, 233 raised to 298? Okay, may sagot na yung iba. Sige, try nyo po. Yung iba, try nyo po guys. Sagutan nyo po. May nag-9 lagi guys. May nag-3 po. Sino ang tama dito guys? 9 or 3? O sige, solve doon natin madam people. Again na, ang tignan po natin dito guys, ang cycle po ng last number. Okay? Sino po ang last number dito guys? Yung 3 po, right? So kunin po natin ang cycle ng 3. 3 raised to 1, magiging 3. Next, 3 raised to 2, magiging 9. And 3 raised to 4, 3 raised to 3, that is 27. 3 raised to 4, magiging 81. Okay? Yung 3 raised to 5 po guys, magiging 3 po ang last digit. So babalik po tayo once na marating po natin yung panglimang term. Okay? So meaning, ang cycle po natin hanggang 4 lang po. Right? Hanggang 4 lang po. So we have 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1. Question, saan po nag-fall ang 298? Okay, i-divide po natin by 4 ang 298. Okay? Okay guys, ito po. Ang tamang sagot po is letter B, 9. Okay? 298, i-divide nyo po by 4. May remainder po na 2. Okay, so meaning sa 9 po siya nag-fall. Okay? Tama ba guys? Anong 3 ang answer? Anong 3 ang yung answer guys? 298, i-divide by 4. Anong 3 yung answer? Ay, kane. Guys, okay, dito. Feeling ko na na-stress mo sa calcio. Guys, okay, by the way, yung calcio po, madlang people, hindi po siya reliable always. Okay? So dapat po may intervention talaga natin. Okay? Yung calculator po natin, guys, i-reduce po niya agad sa lowest term if pwede pong ma-reduce yung fraction. Guys, nandito po sa result po natin dito naging 1/2. Okay? 2 po. Okay? Dito guys. Ang nasa baba po guys, ito po yung divisor. Take note guys, 2 po ba yung divisor natin? Hindi po 2 ang divisor natin guys. 4 po ang divisor natin. Right? So meaning, ang 1/2 na-reduce po siya. So ibalik niyo po sa 4 yung nasa baba. I-multiply niyo po by 2 yung nasa taas at baba. So magiging 2 over 4 po siya. So ang remainder po dito guys is 2. Sige, i-try niyo daw guys. I-try niyo daw. 7 times 74. Sige, 74 times tama ba? Times 4? Tama ba? Ito. Okay, 74 times 4. 74 times 4 magiging 296. Ano po ang kulang niya guys kay 298? Ano po ang remainder? Kumulang po siya ng 2, di ba? Hindi po isa ang gap nila guys. Hindi po 1 ang remainder, 2 po ang remainder. Sumali po ang 1 guys. Okay? Sige, ang tamang sagot. Again na ang calculate po guys, i-reduce niya po agad sa lowest term yung mga fraction if pwedeng ma-reduce. Okay? So ang tamang remainder po dito is 2 po. Okay, dito po siya nag-fall. Yes, 2 ang remainder pag imano-mano. Diba? Very good, pag imano-mano. Okay, sa case na to guys, mas reliable po ang tao. Hindi po reliable ang calculate. Okay, next, number 42. Ito. Find the number of zeros at the end of 1 to 1 factorial. Sige. Ilan daw po ang trailing zeros ng 120